Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Una sa ating The Better News ngayong araw, pumirma ng kasunduan ng Pilipinas at ang United Kingdom o UK sa maritime exercises at defense cooperation. Kabilang sa agreement ay ang pagpaparami sa mga maritime exercise at information sharing sa maritime domain. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Lumagda ng panibagong kasunduan ang Pilipinas at United Kingdom para paigtingin ang kooperasyon ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa sektor ng seguridad. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kabilang dito ang pagpaparami ng maritime exercise at information sharing sa maritime domain. Sa Philippines-UK Joint Framework, nakasaad ang partisipasyon ng dalawang nasyon sa joint military exercise at port call ng British Navy. Dagdag pa ni Manalo, ikinalulugod ng Pilipinas ang suporta ng UK sa mapayapang Indo-Pacific region. Samantala, nagpahayag naman ang Pilipinas na bukas ito sa Visiting Forces Agreement sa United Kingdom para mapalakas ang defense cooperation ng bansa. Para kay Manalo, kailangan ito upang mapalakas din ang partnership ng bansa pagdating sa politika, ekonomiya, consular services at climate change. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patunay umano na maaasahan ng publiko at mga commuter ang EDSA busway. Ito ang inihayag ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, kung saan umabot umano sa higit 10 milyong mga pasahero ang gumamit ng busway sa unang 2 buwan pa lamang ng taon. Ang mga detalye sa report na ito. Pinatunayan umano ng EDSA Bus Carousel na isa ito sa maaasahang transportasyon para sa mga mananakay sa Metro Manila matapos itong makapagtala ng malaking pagtaas sa bilang ng mga pasahero sa unang 2 buwan pa lamang ng 2025. Sa datos na inilabas ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, umabot sa mahigit 10 milyon ang bilang ng mga pasaherong gumamit ng exclusive busway mula January 1 hanggang February 28. Kung saan tumaas ito ng 34% mula sa higit 7 milyon na pasahero sa parehong panahon noong taong 2024. Kung saan tumaas ito ng 34% mula sa higit 7 milyon na pasahero sa parehong panahon noong 2024. Noong Enero 2025 naman, naitala ang higit 5 milyong pasahero, mas mataas ng 42% kumpara sa noong Enero 2025 naman, naitala ang higit 5 milyong pasahero, mas mataas ng 42% kumpara sa higit 3 milyon noong Enero 2024. Habang noong nakaraang buwan naman, umabot sa higit 4 na milyon ang bilang ng mga commuter, kung saan tumaas ito ng 25% mula sa higit 3 milyon sa parehong buwan noong nakaraang taon. Tinatayang 317 bus ang bumabaybay sa EDSA Bus Carousel araw-araw na nagpapabilis sa biyahe mula Monumento sa Caloocan patungong Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa loob ng 45 minutes hanggang 1 oras. Samantala, nakatakdang isailalim sa rehabilitasyon ng busway ngayong buwan at inaasahang matatapos bago ang ASEAN Summit sa 2026. Nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na pananatilihin ang isang exclusive lane para sa mga bus upang maiwasan ang abala sa mga commuter. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May handog namang libreng serbisyong pangkalusugan ng Department of Health o DOH para sa buwan ng mga kababaihan. Kabilang na riyan ang bakuna laban sa cervical cancer, pangangalaga sa buntis at bagong panganak, at screening para sa breast cancer. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja.
May alok na libreng serbisyong pangkalusugan ng Department of Health o DOH ngayong Marso para sa buwan ng mga kababaihan. Kabilang dito ang bakuna laban sa cervical cancer, pangangalaga sa buntis at bagong panganak, screening para sa breast cancer at cervical cancer at pagtuturo ng family planning methods. Maliban dyan, may alok din ang kagawaran ng Women Children Protection Units at pagbibigay suporta sa mga kababaihang mayroong Human Immunodeficiency Virus o HIV at may problema sa kalusugang pangkaisipan o mental health. Pinayuhan ng kagawaran ang lahat ng mga Pilipina na magtungo sa pinakamalapit na ospital o health center ng DOH para mag-avail ng mga naturang serbisyo. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mabigyan ng wastong gabay at proteksyon ang publiko, partikular na ang mga manlalaro, naglunsad ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng kampanya para sa responsible gaming. Ang iba pang detalye ihahatid ni Arnold Herrera. Formal nang inilunsad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang Responsible Gaming Awareness Day na may temang Play Smart, Play Safe. Bahagi ng aktibidad ang public displays, social media campaign, employee trainings at brochure distribution. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, layunin nitong itaguyod ang mindful gaming at player protection higit pa sa swerte at numero. Nais din anya ng PCSO na mapanatiling kasiyasiya at ligtas na aktibidad ang paglalaro habang nangangalap ng pondo para sa mga charity. Bukod pa rito ang matiyak na may sapat na mga hakbang para maiwasan ng labis na paglalaro at protektahan ang mga manlalaro, gaya na lamang ng mga pagsasanay ng mga empleyado sa pagharap sa mga isyong kaugnay ng gaming at responsableng disenyo ng laro para maiwasan ang labis na paggastos, pati na rin ang ethical marketing nang hindi maaapektuhan ng mga menor de edad at paglaganap ng impormasyon tungkol sa responsableng paglalaro. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaisa sa layuning mabawasan ang paggamit o pagkonsumo ng plastic materials ang Department of Trade and Industry o DTI at ang isang local fast food restaurant sa bansa. Ang mga detalye sa report na ito. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang Department of Trade and Industry o DTI at ang Jollibee Foods Corporation para sa Be Earth's Best Friend campaign nito. Ilayin ng programa na hikayatin ng mga take-out at drive-thru customers ng naturang fast food chain na huwag nang gumamit ng plastic utensils gaya ng plastic na kutsara at tinidor. Sa ilalim ng kampanyang ito, tatanungin ng mga customer kung gagamit pa ba sila ng plastic utensils sa kanilang take-out order. Ang customer na hindi gagamit ito ay bibigyan ng coupon kada take-out order niya na hindi nanghihingi ng plastic utensils. At sa kanyang ikatlo at kilamang beses na take-out order ay makakakuha ito ng libreng item. Umaasa naman si Jollibee Assistant Vice President Alois Ancision na sa pamamagitan ng hakbang na ito, mababago ang nakagawa ng mga Pinoy sa paggamit ng plastic utensils na magiging malaking tulong sa kalikasan. Ayon sa National Research Council of the Philippines, aabot sa higit 2 milyong tonelada ng plastic waste ang na-generate ng Pilipinas at tanging 28% lamang nito ang naire-recycle kada taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipatutupad na ng National Food Authority o NFA ang modernization program nito na nakatugon sa pagpapalawak ng mga storage ng bigas at sa pagpapabuti ng sistema ng anihan. Nagkakahalaga ito ng 10 bilyon piso na mas matutulungan din upang mas mapataas ang kita ng ating mga magsasaka. Ang buong detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Inilunsad na ng National Food Authority o NFA ang modernization program nito na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso na layong mas mapaganda ang sistema ng pagsasaka sa bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nakapaloob sa programa ang pagpapalawak sa mga storage ng bigas, gayon din ang mga equipment para sa paggiling at pagpapatuyo ng mga palay at upang ma-maximize ang pag-ani nito. Ang kalahati ng naturang pondo ay mula pa noong nakarang taon, habang ang dagdag 5 bilyon ay nilaan para sa mga infrastructure project sa 2025 national budget. Dagdag din Lacson dahil sa magiging upgraded na pagpapatuyo ng palay,
mas masisiguro na magsasaka ang kalidad ito at may bebenta sa naayon na presyo at makaiwas sa pagmamanipula ng mga traders. Samantala, inaasahan ng NFA na nasa late 2026 pa magiging operational ang mga nasabing proyekto na maabutan ang anihan season sa summer ng 2027. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, muli na namang pinatunayan na pang world class talaga ang pagkaing Pinoy. Yan ay matapos masungkit ng go-to favorite nating breakfast meal na tortang talong, ang ikalawang pwesto sa listahan ng world's best egg dishes na isang kilalang international food guide na Taste Atlas. Narito ang report ni James Galange. Pasok sa top 50 best egg dishes sa mundo ang kilalang pagkaing Pinoy na tortang talong, kung saan nasungkit ito ang kalawang pwesto ayon sa isang kilalang international food guide na Taste Atlas, kung saan nakuha nitong 4.4 star ratings at inilarawan bilang abot kayang lutong ulam, madaling gawin at maaaring kainin ng agahan, tanghalian at maging sa hapunan. Bukod dito, binigyang pansin din ng mataas sa protein content ng naturang egg dish na kahit ang mga vegetarian ay maaaring ma-enjoy ang naturang pagkain kaysa sa iba pang omelette dishes. Habang nakuha naman ng Japan ang unang pwesto sa egg dish nitong Ajitsuki Tamago na kadalasang makikita sa mga ramen noodle na sikat sa kanilang bansa at maging dito sa Pilipinas. Samantala, pasok naman sa iba pang listahan ang ilan pa sa mga kilalang pagkain Pinoy na ayon sa Taste Atlas ay gumagawa ng presensya sa buong mundo. Ilan nga rito ay mga kilalang tipid silog meals tulad ng Chiksilog at Bang Silog. Gayun din ang paboritong street food sa bansa na Tok Neneng. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, #scoring king na ang tinaguriang King James ng NBA na si LeBron James. Yan ay matapos niyang kilalanin bilang kauna-unahang manlalaro na nakapagtala ng kabuuang 50,000 points sa naturang liga. Ang pag-ukit ni LeBron ng bagong kasaysayan, tinutukan ni Mili Borja. Muling nag-ukit ng kasaysayan ng basketball star na si LeBron James matapos lampasan ang 50,000 combined career points sa kanyang NBA career. Nagmarka ng kasaysayan si LeBron matapos magpasok ng isang 3-pointer sa unang quarter ng laban ng Los Angeles Lakers kontra New Orleans Pelicans nitong Martes. Ang 40-year-old superstar ang kasalukuyang may hawak ng NBA all-time scoring record na may 41,840 points sa regular season at 8,162 sa playoffs para sa kabuuang 50,002 points na patuloy pang nadadagdagan. Bago ang laban nitong Martes, nag-average ang Lakers star ng 24.8 points per game. Noong Pebrero, nagtala siya ng 29.3 points per game, kung saan pinangalanan siyang Western Conference Player of the Month, ang ika-47 beses na natanggap niya ang nasabing pagkilala. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Itinanghal na Best Actress si Judy Ann Santos sa nagdaang Fantasporto Film Festival. Siya ang ika-4 na Pinoy na nakasungkit ng parangal sa naturang Film Fest sa Portugal. Narito ang report ng ating showbiz, Angel. Muli na namang nakasungkit ng parangal si Judy Ann Santos para sa kanyang mahusay na pagganap sa horror movie at 50th MMFF entry na Espantaho. Si Judy ay tinanghal na Best Actress sa 45th Fantasporto Film Festival sa Portugal. I'd like to thank the jury, Fantasporto, for the recognition. It is with great pride and honor that I'm here to represent my country, which is the Philippines. Sa kanyang acceptance speech, special mention mga source of inspiration actress sa lahat ng mga proyektong ginagawa. Ang kanyang tatlong anak na sina Johan, Lucho, and Luna, at syempre ang mister na si Ryan Agoncillo na kasama niya noong awarding ceremony. Ay, nakakaloka! Napakaganda ng souvenir na maiuwi ko mula dito sa Porto, sa Fantasporto. Handog din ito ang nakamit at tagumpay sa lahat ng mga bumubuo ng pelikulang Espantaho o Scarecrow mula sa direksyon ni Chito Esronio. Hirit naman ang aktres. Lamig, tapos ang bigat-bigat ng award. Iniisip ko na kung gano'ng babayaran ko sa excess baggage ko pa uwi Pero masaya-masaya kung babayaran yun. Maiuwi ko lang to. Mabuhay ang Pilipinas. Kung matatandaan, si Judy Ann ang nag-uwi ng Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal na ginanap noong Disyembre.
Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.